May na-contempt, Carly Diskaya. Ah, si Curly. Oo, sa halip na siya ay mabigyan ng immunity o protection, ayun, nako. kinontempt siya. Makukontempt pa ngayon siya. Oo, dahil sa... Pakinggan natin yung paliwanag niya. Ano bang nangyari at siya'y na-contempt? Sige nga. Si Curly Diskaya na unat ang buhok. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Bali may po siya yung may heart condition din po siya at saka po nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung pang-content. I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations fourth hearing scheduled for September 18 at 9 a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. This meeting was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon. And some of my employees will be coming from various places, thus I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours, signed, Cesara Rowena C. Diskaya. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. And Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. Ayun, so yun ang naging dahilan pala. Dahil sa excuse letter na hindi niya alam ang laman. So ang sulat pala nung... so walang kinalaman sa kung sino ang sangkot dyan. Ha? Kundi dahil na sa excuse letter. Ha? Yan ang malinaw dyan. Nahulog siya sa pagsisinungaling kasi ang sabi niya may heart condition. Pero sa liham ni Sarah, wala siya, hindi niya sinabing may sakit siya, wala. Kundi sinasabi niya, may meeting siya at pinatawag niya mga tauhan niya. Ay, aywan ko, hindi naman tayo siguro pribilehiyo na may sabihin ito. May mga balita kasi, Nelson, na may yung samahan ng loob yung mag-asawa eh. Hayaan na natin. Hayaan na natin yung ganong bagay. Pero ako dyan, kung magko-contempt ako, dapat dun sa mga bagay na may kinalaman sa iniimbestigahan, di ba? Kinulong yung parang iko-contempt mo siya dahil may family problem. Meron kang juicy information na makakatas, di ba? Oo nga, sana, ang yun bang pagsisinungaling niya, halimbawa na, sabi mo na nagsinungaling, yun ba'y pagsisinungaling na may kinalaman do sa kaso at pinag-uusapan natin flood control? Ang kanyang pagsisinungaling lang may heart condition po siya kaya hindi nakadalo. Hindi niya alam yung laman ng letter daw eh. Sabi niya, inamin niya naman niya. Ang tanong doon, wala ba talaga siyang heart condition? Baka meron din. Di ba? Parehas na lang tama. Baka yung heart condition ay heartache. Yan, sakit ng puso, sakit ng kalooban, sakit ng ganito. Tapos kinontempt niya yung tao. Oo nga naman,